Mga kababayan, itong bagyong paparating, mukhang ito ang magiging simula ng katapusan ni Marcos Jr. Kasi itong bagyong 'to ang lakas, okey, Pipito, right? Pipito mi corazon. Sino 'to, Alvin? Thank you so much po. Pipito mi amigo, andame na si, andame na si. Di ba may kanta ka na, no? Pipito mi na. Sabi nung kanta. Wag lang kumanta mamaya, baka lalong lumakas ang bagyo. Okay. So, ang bagyo pong Yolanda, yun yung naging wake up call ng mga, 'di ba, ng mga Pilipino kung gaano kainutil ang administrasyong Aquino. Painom ng tubig. Ngayon, Marcos Jr., according to Tentay Mahalay, paparating na ang Yolanda ng buhay mo and this is gonna be Pipito. Okay? Pipito mi corazon, sabi ng kanta. Delikado po itong bagyo kasi napakalakas at napakalawak. Ang tatamaan po ay Southern Luzon at tsaka parang Papanorte, okay? West and then west part ng Luzon at tsaka ngayon nasa Southern Luzon na siya. Tinatamaan na yung Kabikulan. Nung ano pa yan, nung 14 pa tumama yung uy, 50,000. Sino nag-send niyan? Yayaman na ako. Thank you. Pambili ng coffee, 50,000. Thank you po. Nung bagyong Yolanda nung 2013, doon natin na-realize kung gaano ka-inutil si Noynoy. Okay? And doon pa lumabas yung mga katulad nung sinabi ni Marojas na, you have to understand that the President is Aquino, you are Romualdez, so bahala na kayo sa buhay nyo. At huwag naman sana na maulit ang Yolanda. Kasi nangyari din kay Pangulong Duterte na nagkaroon din ng bagyo na kasing lakas ng Yolanda. Ang Yolanda po kasi nasa 6,000. Ang alam ko tumigil na sila ng bilang nung lumagpas na ng 6,000 yung mga nagkandamatay. 'Di ba? Yung mga bangkay nasa mga tabing kalsada na lang. Ganun ka-inutil ang administrasyong Ngoy-Ngoy noon. Tumama rin ang napakalakas na bagyo kay Pangulong Duterte pero mga 20 lang ang naging casualties natin noon. Kasi nagkaroon ng preemptive evacuation, forced evacuation at kung ano-ano pa dahil nga maagap si Pangulong Duterte. Nung nag-declare ang nga pala, as we speak ha, merong hearing ngayon sa US about UAP or UFO, unidentified flying objects. Meron din pong unidentified anomalous phenomenon. May hearing ngayon sa US, Senate hearing yata, kung bakit hindi daw din disclose sa, 'di ba, sa lahat na sa buong mundo na meron talagang mga unidentified yun nga, flying objects, mga alien. May mga flying saucers na nakukunan, merong mga videos na ayaw ilabas ng Central Intelligence Agency yata or ng Intelligence Department ng US, mga ano yun, high resolution na mga nagliliparang, yun nga, mga anomalous phenomenon. Pinag-uusapan din po ngayon dyan ngayon, as in nagla-live tayo ngayon, nanonood ako kanina bago tayo nagsimula, na hindi lang po ito mga flying objects or mga alien di umano na meron daw talagang alien, okay? Kasi nga ang stigma kapag alien ang pinag-uusapan, walang naniniwala, hindi tayo puwedeng hindi puwedeng maging sarado ang utak natin, okay? Napakalaki ng Milky Way galaxy, galaxy pa lang natin 'yan. Eh, hindi lang naman sun ang nag-iisang star sa galaxy. Billions of stars. Sa bilyon-bilyong stars, sa tingin niyo walang planetang umiikot sa ibang stars na 'yon? Ang sun kasi ay isa lang sa mga stars, okay? So Milky Way pa lang 'yan, ilang galaxies meron sa ating universe, even sa clusters of galaxies pa lang kung nasaan ang Andromeda at ang Milky Way, 'di ba? And napakalaki ng universe, meron pa nga baka nga daw multiverse pa 'yan or multiverse. Oh, so gano'n. Pinag-uusapan ngayon 'yan na meron daw mga 'di ba may mga unidentified flying objects pero ayaw i-release ng I think ng Area 51 or CIA kung sino man nakakaalam departamento sa US. Also pinag-uusapan din nila itong mga, abnormal weather condition na parang manipulated ng tao, may human intervention. Saan ka naman nakakita? 4 na bagyo ang tumatama sa atin ngayon. Starting from letter M, 'di ba, Marse. And then Opel ba 'yun? Opel? And then N, may N, 'di ba? N.
N muna, tapos O, at P ngayon yung pipito. So, para daw parang may human intervention, parang mina-manipulate na ng tao or may kakayahan na ang kung sino man diyan sa US na magkaroon ng ganitong abnormal weather condition or whatever, 'di ba? Pinag-uusapan yan ngayon do'n. Anyway, bukod diyan, ito nga po, itong napakalakas na bagyo hindi natin alam, parang puwedeng puwedeng inistorbo nila, 'di ba, ang weather ng buong mundo, ginagawa nila ng paraan na magkaroon ng ganyan, mga hurricanes or whatever, typhoon, para ang mga inutil ay ang kanilang kainutilan ay mai-blame sa mga climate change na lang, 'di ba, yung corruption, ganyan. O, yeah, climate change na kasi, may climate change na kasi kaya 'di ba, kahit gustuhin man natin na 500 billion ang ating flood control projects, ang dai-dai nating flood control kaya lang hindi na kinakaya ng flood control natin kasi nga climate change. Nagiging palusot na lang ito ng mga inutil. Ay hindi kaya ng mga yung pala ang kanilang flood control projects walang bakal or wala talaga silang flood control projects. Nakurakot na. No? Ay kasi kaya bumaha dahil nga talagang iba na ngayon ang panahon. Panahon na ang binlame ng mga yawa. Pinag-uusapan yan ngayon sa Senate hearing ng US. Anyway, ito naman pong paparating na bagyong Pipito na napakalakas at malayulanda, pwede itong magpayanig sa administrasyon ni Marcos Jr. Posted by Attorney Nick Nangit. Pakita ko sa inyo. Okay. Okay, nasaan ka? Eto. Palinawin ko lang para kitang-kita ang ebidensya at probiba. Nasaan na? Ay, nawala. Ayun. Posted by Attorney Nick. Okay, basahin natin. Ang bagyong Pipito ay pumasok na sa Philippine Area of Responsibility nitong November 8:00 ng gabi, Manila time. Kung kailan ay waxing gibbous, si Attorney Nick po ay I think astrologer and also a psychic, no, and abogado rin. Kasama ko to sa pag-host sa DWIZ, so nasa media kami dati. So marami siyang alam sa mga astrology and whatnot, even sa mga psychism, ganun, no? And spirituality, kung ano pa man yan. So, yeah. So itong mga astrology and mga pag-aaral ng mga constellations and whatnot, even sa mga Chinese zodiac at kung ano-ano pa, no, ay may mga basis naman, di ba? So parang siguro in the past, let's say halimbawa, lumabas na yung isang napakalaking tala diyan sa kalangitan, sign siya na may ipapanganak na Messiah, 'di ba? Gano'n paniniwala ng mga ng mga Christians. O kaya naman kapag dumaan yan na yung yung Halley's Comet, gano'n, no? Or pero may paparating na disaster or whatever. So, inaral na ito in the past and may mga basis na kaya parang nape-predict na rin nila kung ano ang mga susunod na mangyayari. So, hindi ko gets yung mga ganyan, mga waxing moon, pero dinidiscuss ni Attorney Nick sa constellation daw na Taurus, pati zodiac, no? Yung zodiac na regular. Yeah. Nitong November 15 naman ay full beaver moon na palatandaan ng pagkuha sa balat ng mga beaver. So, may mga season gano'n na kinukunan ng balat ng beavers. Ayon sa kultura ng mga taga-hilagang Amerika na katutubong Indians at itinuturing na isa ring supermoon dahil pinakamalapit ito sa planeta natin habang umiikot sa orbit nito sa constellation ng Taurus pa rin. Ngayong November 16, 2:00 ng hapon Manila, sinabi ng Pag-asa na isa itong super typhoon yung Pipito at category 5 pa. Ayon sa mga meteorologists ng Japan ay pinakamalakas at pinakamapinsalang klasifikasyon ang category 5 na bagyo. Okay? Waning gibbous na ito sa konstelasyong Gemini hanggang sa Linggo. Grabe, no, medyo maraming dapat malaman dito sa astrology, ano? Ano ibig sabihin nito? Sa larangan ng astrolohiya,
Punong-puno ng drama ang bagyong ito. Mayayanig maging ang kalupaan. Ayun, may mga nag-crack na mga nanlalupa sa Bicol. Mag-ingat po ang Office of the Vice President. Kayo lang ang nakikita dyan na namimigay ng tulong. Nagbalita yung Al Jazeera, Office of the Vice President ang nandun. Nandun agad sa ground. Ewan ko, nasa ng Office of the President? Nasaan DSWD at kung ano-ano pang mga department dyan ni Kuting. Oh, but Office of the Vice President na nakikita doon. Diyos ko, nakapag-post na ako ng video, nandun na sila, inuulan na binabagyo na. Kasi sunod-sunod bago itong Pipito, di ba may 3 pang naunang bagyo, hindi na sila nakaalis. Okay. Mayayanig maging ang kalupaan. Grabe naman yon. At ang mga gawa sa elemento ng lupa, tutukuyin ito at ilalantad ang antas ng kakayahang material ng bawat isa, lalo na ng pamahalaan dahil sa Taurus. Yung bull, okay? Yung nasa picture kanina. Kapag nasa Taurus, magiging pinakamagulo o chaotic at kasindak-sindak o shocking ang epekto nitong mala Yolanda, baka nga mahigitan pa. Wag naman sana, Lord. Magbabalisungsong patungo sa kawalan ng kontrol or spiral out of control ang mga tatamaan nitong bagyo. Mag-ingat po ang mga probinsyang yan from Kabikulan hanggang Kamaynilaan. Lalo pat lilipat na sa elemento ng hangin ng Gemini. Dahil moon sextile Neptune at trine Pluto rin, magiging matindi ang tensyon na nararamdaman ng bawat isa sa atin na may kaugnayan sa pinsalang dadalhin nito. Haharapin ang realidad na walang silbi ang pamunuan ni Kuting Jr. Dahil hindi nito kakayanin ang haharapin at ang actually sila Kuting nagpa-evacuate na rin sila Marcos Jr. nagpa-evacuate na rin ng mga nasa mga tabing dagat, nasa mabababang lugar, nasa mga kailog-ilogan, nagpa-evacuate na rin sila. Ngayon ang tanong, ang mga evacuation centers ba ay ready for this? Baka mamaya nasa covered court lang sila, di pa rin din yung bubong nun. Kumusta naman? Mag-ingat po kayong lahat. Pumunta sa Kabisayaan ngayon, medyo hindi masyadong binabagyo kung nakaalis lang po sana ang marami. Hindi po biro itong paparating na bagyo, okay? Mag-ready po ang lahat. Okay. Hindi ito kakayanin. Okay. Dahil hindi ito kakayanin ang haharapin at ang sidhi ng puot ng mga mamamayan kapag maraming nagkandamatay sa Kuting, mag-ready ka. Pag ito nagmalayolanda or higit pa, mag-ready ka na. Okay? Pagbabago ang iisipin na ng bawat isa. Marami na ngayon nag-iisip Right? Ilan naman ang DDS, di ba? Ilan naman ang mga Duterte, nag-iisip na tayo, kailangan na mabago ang lahat ng ito. Kailangan nang matapos ang inutil na ito. Pag pumalpak ka dito sa bagyong Tongkuting, pag pumalpak ka sa pipitong ito, mag-ready ka na. Pagbabago ang iisipin ng bawat isa, wala nang ibang patutunguhan pa kundi wasakin ang nakaraan, lalo na kapag tinamaan na ang damdamin at pamilya, bunga ng elemento naman ng tubig, dulot ng cancer. At dahil nasa pre-shadow na tayo ng Mercury retrograde ba ito, habang nagaganap pa ang 4 na retrogrades, kahit anong gawing paliwanag ay hindi na pakikinggan ikaw, Kuting. Kahit sabihin mong climate change, global warming, 'di ba? Kung ano-ano pa, hindi naman natin kayang kontrolin ang mata ng bagyo or ang bagyo itself. Kahit anong paliwanag mo, kapag maraming nasalanta, maraming namatay na ulit at halimbawang maulit, huwag naman sana po, pero halimbawang maulit ang malayolandang eksena at hindi mo napaghandaan kahit anong paliwanag mo, hindi na makikinig ang taong bayan sa'yo. Lalo pat kapag damdamin na nila ang tinamaan, kung ang kanilang mga mahal sa buhay na ang tinamaan ng bagyo or 'di ba, or pumanaw dahil sa hindi natin paghahanda ng husto, lalo na ng iyong administrasyon. Mananaig ang pagpapahalaga sa kabutihan o virtues dahil sa animal sign na dog. Kaya ihanda maging ang mga sarili. Mangyayari ang dapat mangyari. Ayon din yan sa mga nilalang na hindi nakikita at sa mga gabay espiritual. May mga nagsasabi, kapag kausap ko si Atty. Nick, kapag kami nag-uusap, may mga
nagpapakita talaga sa kanya. May it be multo, fairies, mga nasa ibang dimension at sinasabi rin daw sa kanya ito. Okay? Ika nga ng isang pelikula, kapag puno na ang salop, alam nyo na ang kasunod. Kapag maraming nagkandamatay sa bagyong ito, Kuting, kikilos ang taong bayan. Marirealize nilang wala kang kwentang leader na nabudol mo ang lahat. Dapat pinaghahandaan mo to, hindi puro corruption dapat ang nangyayari sa gobyerno ngayon. Okay? Ang mahal-mahal na ng bilihin, no? Mahaba ang PC ng mga Pilipino eh. Nasa breaking point na nga tayo. Sabi ng mga pumupunta dyan sa EDSA Friday eh. Nasa breaking point na tayo. Pag may isang tumamang kalamidad, Kuting, kahit hindi mag-people power ang mga tao, ha? Pag pumalpak ka sa bagyong to, baka yan ang simula talaga ng people power. Pagbabago ang iisipin ng bawat isa, kailangan may magbago na, kailangan tapusin na. Okay? Kasi lilikha ng puot sa puso ng mamamayan kapag pumalpak ka dito sa bagyong ito. Makikita ng lahat kung gaano kainutil ang administrasyon mo lalo't wala ka ng quick response fund saan napunta. Ubos na. Hindi pa nga nangangalahati ang taon na consume nyo na yung 5 trillion, halos 6 trillion na budget ngayong taong ito. Ano ba ang naging proyekto mo? Wala. Ang asawa mo, anong ginagawa? Pinuntahan ko yung Facebook ni singit natin si Smugs ha. Puro pagpapasosyal. Ano ba napapala ng babaeng to sa pagpapasosyal? Ayan, may mga anniversary. Edit naman ang picture. Thanksgiving dinner. Ito, nasa, ano ba to? Nasa painting. Oo. Sumisilip sa painting. Si Smugs ay nasa mga art exhibits. Puro pagpapasyal. Bakit? Hindi ka ba elite para kailangan mong pakibagayan ang mga elite? Insecure ka ba? Oy, nga pala, di ko pa nadidiscuss yan ha. Usapan natin yan. Inuuna itong mga art museum, art, yung art display, art exhibits. Puro pagpapasosyal, gustong higitan si Imelda Marcos. Bakit? Magandang modelo ba yun? Maganda lang siya, pero magandang modelo ba yun? Ngayon mo marirealize na yung kasosyalan ni Imelda noon, hindi naman tama. Hindi ka pwedeng magpasosyal hanggat mahirap ang bansa mo. Tama ba? Tapos may paparating na bagyo, puro pagpapasosyal tong asawa ni Marcos Jr. Lalo nyong gigigilin ang taong bayan kung uunahin nyo yung mga party, concerts, ha? At mga ganyan, art exhibits, mga pagpapasosyal, fashion shows, travel abroad. Baka nga pag bumagyo, habang maganda pa ang panahon, baka umalis yan ng Pilipinas eh. Magstay kayo dyan sa Malacanang ha. Kung tamaan man kayo ng bagyo, at least ay pwedeng, kami nga rin eh, nilipad ang bubong ng Malacanang. Mag-feeling victim kayo para maawa ang taong bayan sa inyo, dyan naman kayo magaling. 'Di ba? Pero itong bagyong ito, Kuting, kapag ito maraming yung Christine, mga tatkuya, bago itong 4 na bagyo, ha? Yung Christine, 'di ba? Nag-landslide. Bumaha. Ang daming nabuwal na mga puno, 'di ba? Mga bahay, natabunan ng lupa ang mga tao, nagkandamatay. Kung ako sa inyo, lalo na yung nasa ibaba ng Tagaytay na yan, magsipag-alisan na kayo. Baka mag-landslide ulit. Siyempre na, 'di ba? May gumuhong lupa na, wala pa namang tumutubong puno doon sa mga naguhong lupa. Guguho ulit yan. Tapos mas malakas pa kaysa sa Christine na nakaraang bagyong marami nagkandamatay. Grabe yung baha. Mas malakas pa dyan, baka nga malayolanda ito. Iligtas natin ang ating mga sarili.
Ngayon pa lang, dapat pa nung nakaraang mga araw pa lang nagsipag-evacuate na kayo. Nag-force evacuation na rin si Kuting, natatakot na rin yata. Dahil Kuting, baka sumagi naman sa isip mong, ewan ko kung anong mga pinag-iisip mo, baka sumagi din sa isip mo, naku, ayoko magaya kay Noynoy, sana nga. Dahil kapag naulit na katulad kay Noynoy ha, kahit kakampi mo ang media at hindi magbabalita, magpo-post ang tao sa social media na sila'y naguhuan ng lupa, may nagkandamatay sa lugar nila, hindi nyo kayang pigilin ang taong bayan. Kahit na ang mga media ngayon bayaran nyo 'to, hindi magbabalita ng mga kapalpakan mo at casualties itong bagyo, good luck sa'yo. Okay, gagalitin niyo ang taong bayan at baka simula na ito ng pagdagsa ng tao sa kahit saan. Baka mamaya kapag marami ang nagkandamatay, hindi lang sa EDSA ang dagsa ng tao, pati pa diyan sa Malacanang. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.